Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today ay nasa Genesis chapter 2 verse 18. Sinasabi dito na, pagkatapos, sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao ng nag-iisa. Nag-iisa lang. Kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat para sa kanya. Sa isang pag-aasawa, ang mag-asawa ay tinuturing na pantay sa halaga at dignidad. Ibig sabihin ay dapat silang tratuhin ng may parehong paggalang at kahalagahan. Ano man ang kanilang mga tungkulin sa kasarian o tradisyonal na inaasahan ng lipunan. Ang magkapareha ay dapat magkaroon ng pantay na boses sa pagkuha ng desisyon at pantay na kontribusyon sa relasyon. Ang parehong mga kasosyo ay tinuturing na may likas na halaga bilang mga tao. Ang pagkakapantay-pantay na ito ay dapat ipakita sa pagtrato sa isa't isa ng may paggalang at pagsasaalang-alang para sa kanilang mga opinyon at pangangailangan. Ang mahalagang desisyon sa loob ng kasal ay dapat gawin ng magkakasama na magkapareha ay may pantay na input. Bagamat pantay ang halaga, maaaring may iba't ibang tungkulin at responsibilidad ang magkapareha sa loob ng sambahayan na maaaring ibahagi at ayusin batay sa mga individual na lakas at pangangailangan. Kapag ang mag-asawa ay nagpupuno sa isa't isa, nangangahulugan ito na binabalanse nila ang isa't isa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng iba't ibang lakas at kasanayan na nagtutulungan upang suportahan at paghusayin ang kanilang relasyon, na mahalagang pinupunan ang mga pagkukulang ng isa't isa at tumikha ng mas matatag na unit bilang mag-asawa, kung saan ang isang kasosyo ay maaaring maging malakas sa isang lugar. Ang isa ay maaaring maging mahusay sa isa pa na nagpapahintulot sa kanila na umaasa sa natatanging katangian ng isa't isa. Ayon sa Biblia, ang pag-ibig at pagpapasakop sa pag-aasawa ay pinahayag sa Efeso 5. Sa mga talatang to, inutusan ni Pablo ang mag-asawang babae na sa mga asawang babae na pasakop sa kanilang mga asawang lalaki gaya ng sa Panginoon. At ang mga asawang lalaki na ibigin ang kanilang mga asawang babae tulad ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Sinasabi nito na ang talatang ito ay nangangahulugan na ang mga asawang lalaki ay dapat na handang mamatay para sa kanilang mga asawa, kung paanong si Kristo ay namatay para sa lahat ng tao. Sinasabi nito na maaaring isinulat ito ni Pablo dahil ginagamit ng maraming tao ang kanilang kaliyaan kay Kristo upang tumugon laban sa mapang-abusong kapaligiran ng mag-asawa. Sinasabi nito na kailangang mayroong isang kapitan ng barko at na kung walang sakripisyo o pagmahal sa kapitan, ang barko ay tataboy sa maling direksyon. Ang pagdiriwang sa disenyo ng Diyos para sa iyong pag-aasawa ay maaaring mahulugan ng pagtingin sa iyong asawa ng may pagtataka at kagalakan at pagtatalaga sa plano ng Diyos para sa iyong buhay. Idinisenyo ng Diyos ang pag-aasawa upang ang lalaki at babae ay magsama at maligtas sa kanilang mga kasalanan. Itinatag din ito upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng tao para sa pag-ibig, pagsasama at sa komunidad. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at yun na nagtatapos ang aking daily devotions.